Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo magsisimula na magpuri sa Panginoon. Sabi po sa awit 111 verse 1, "Oh, praise the Lord! I will praise the Lord with my whole heart." Amen. So dapat pag nagpupuri po tayo sa Panginoon, ay talagang buong puso. Amen. Kalimutan po natin yung ating mga problema, ang ating mga bayarin, ang ating mga kabalisahan. At i-focus po natin sa umagang ito ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Para po siya ay malugod, siya po ay maluwalhati talaga natin. Talagang sa Kanya lang po natin i-focus ang ating pagsamba kasi siya po yung object of our worship. Amen. Siya lamang po yung ating pupurihin, aawitan, sasambahin, itatanghal at pasasalamatan. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Yes. Ibigay po natin yung ating kalakasan sa pagpupuri sa Panginoon. Yes! Woo! Amen! Thank you, Lord. Araw-araw tayo magpuri sa Panginoon. Woo! Sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Papuri pagsamba. Yes, Lord. Sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla.
Amen, Lord. Ang sarap pagpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Patuloy nating awitan, purihin at pasalamatan ang Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Karapat dapat ka naming purihin, sambahin, luwalhatiin. Kaya walang hanggan ka namin pupurihin. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. All together now. Walang hanggan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, ilipas sa kalangitan,
honor you. We magnify your name. Jesus, sa iyo ang kapurihan, karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na napakasarap magpuri sa iyo. Salamat dahil alam po namin na naririto ka sa aming kalagitnaan. 2 o 3 nagkakatipon. Sa iyong pangalan naroon ka. Kaya higit po kami sa 2, higit po kami sa 3. Kaya alam po namin na narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po for visiting us today. Nawa, O God, tunay na maibigay po namin sa iyo yung tunay na pagsamba. Mai-focus po namin yung aming puso't isipan sa pagsamba sa iyo. Nawa, yung po mga kabalisahan, mga problema namin, may isang tabi po namin. At ikaw lamang ang pagtuunan po namin ng attention sa umagang ito, sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Alam po namin na ang aming pong panambahan sa araw na ito ay isang matagumpay na panambahan. Dahil nga, ang presence mo ay narito sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian. Natatangi lamang sa kaisa-isang Panginoon at aming tagapagligtas. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and Amen. So, salamat po sa araw ng pagsamba. Meron po tayong 7 days a week. Ang isang araw po ay para sa Panginoon. Kaya huwag po nating i-compromise ang isang araw para sa ating Panginoon. Amen? Para po sa Panginoon yun. Sige po, makiisa po kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos na makikita po natin sa John chapter 8, verses 48 to 59. 1, 2, ready, go. The Jews answered him, Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon? Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets, yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. But you have not known Him. I know Him. If I were to say that I do not know Him, I would be a liar like you. But I do know Him, and I keep His word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, Truly, I say to you, before Abraham was, I am. Last verse. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Pwede na po tayong maupo sa presence ni Lord. Ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So a blessed morning to each and everyone na nandito sa ating bulwagan, and at the same time, no, yung nasa online natin na nagpapatuloy din sa pagdalo sa panambahan sa ating Panginoon. So tayo po ay nasa huling mga talata na dito sa chapter 8 ng Juan. So atin pong tatalakayin ngayon ang verses 48 to 59
Dito po sa talatang ito ay makikita po natin na ang ating Panginoong Yesus ay inangkin niya yung pagiging Diyos. No? Binigyan ko po itong title na The Claim of the Messiah as I Am. Na ang ibig sabihin po nun, I am God. Meron po kasing nagsasabi na ang Panginoong Yesus daw po, hindi niya kailanman sinabi na siya ay Diyos. At hindi po totoo yun. Sapagkat maraming bahagi ng banal na kasulatan at dito po sa pag-aaral natin ay ang Panginoong Yesus ay pinaunawa niya, diretsahan sa mga kausap niya yung kanyang katangian bilang Diyos. At ito po ang pag-uusapan natin. As an overview, makikita po natin na sa unang bahagi ay andito yung charge o yung mga pag-aakusa. At sabi ng iba, iniinis ang ating Panginoong Yesus. No? Charge of humiliation. No? Nilalait ang ating Panginoon. Pero makikita natin dito ang ating Panginoong Yesus ay nagpakita ng humility. But at the same time, hindi lingid sa Kanya yung Kanyang authority as Son of the Father, no? As Son of God. Ang pangalawang bahagi ay yung Kanyang claim of exaltation sa verses 53 hanggang verse 59. At dito po makikita natin yung Kanyang kalagayan bilang niluluwalhati ng Ama at yung Kanyang kadakilaan na higit sa kanino mang mga nilalang, propeta, mga tinatawag na ama ng pananampalataya, masigit ang ating Panginoon. Sa pag-aaral po natin ngayon, magandang maunawaan natin ang ating Panginoong Yesus. Nung dumating siya dito sa lupa, tunay nga na nagpakumbaba siya. No? Sapagkat yung pagpapakumbaba niya ay pagpapakita na yung sumpa ng kasalanan, tinatanggap niya. Bagamat hindi siya nagkasala, no? Kaya meron ditong bahagi ng humiliation sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit tandaan natin na hindi na natili sa ganong kalagayan ng Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Yesus matapos niyang gampanan yung kanyang misyon na pagtubos sa kasalanan, ay ibinalik siya sa talagang kalagayan niya, no, yung kanyang exaltation. At ito pong humiliation and exaltation ng ating Panginoong Yesus ay ipinaunawa niya sa kanyang mga kausap. At dahil ito'y naisulat sa banal na kasulatan, ito rin po ay ipinapaalam ng Diyos sa atin na ganito ang naging kalagayan ng ating Panginoong Yesus. He was humiliated, but He did not remain to be humiliated because alam natin, siya ay Diyos. At dito po makikita natin yung pag-angkin ng Panginoon at pagpapakilala ng Panginoon na siya ay Diyos. So tingnan po natin sa unang bahagi, yung humiliation to the Messiah. So sa verses 48 hanggang verse 53. Sa unang bahagi, makikita natin yung humility ng ating Panginoon at ito'y sa pamamagitan ng kanyang lakad, no? In His walk. So sabi pong ganun sa verse 48, the Jews answered Him, are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon? Sa unang mga talata na pinag-aralan natin last week, ipinamukha ng Panginoon na yung mga kausap niyang hindi sumasampalataya ay hindi anak ng Diyos. Kundi ang sabi nga ng Panginoon, kayo'y sa ama niyong dyablo. No? At dahil narinig ng mga Hudyo yun, na hindi sumasampalataya, gumante ng panlalait. No? At dito po ang sinalita nilang panlalait sa Panginoon, ikaw ay Samaritano at ikaw ay mayroong demonyo sa katawan. Kung kayo makakarinig nun, di po ba, kakainis.
Kasi po, pagka po ang isang Hudyo ay sinabihan na Samaritano, ang Samaritano po kasi, sila ay mga galing din sa lahi ni Israel, galing sa lahi ni Abraham. Kaya lang, hindi sila naging matapat sa Panginoon. No, kumbaga, sila ay tumalikod sa pananampalataya. Kaya dahil sa pagtalikod nila sa pananampalataya, sila ay diniscriminate o nilayuan ng mga pure Jew. At nagkakaroon ng discrimination nung mga panahon na yon. No? Nilalayuan ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Kaya po ang Panginoon, alam natin, siya ay purong Hudyo at sinasabihan siya, Samaritano ka. Ito po'y hindi katanggap-tanggap na pananalita sapagkat ito ay panlalait sa katapatan sa Diyos. At ito yung sinasabi nila sa ating Panginoon, Samaritano ka, at hindi lang yun. Ikaw ay possess ng demonyo. You have a demon. Ito pong ganitong kalagayan ng Mesiyas ay hinula na po yan ng propeta sa lumang tipan. Isaiah 53 verse 3. Sabi pong ganun sa talatang ito, hinamak siya, ang tinutukoy po dito yung Mesiyas, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. So yung nangyayari sa Panginoon na siya'y nilalait, sinasabihan ng hindi maganda, ito po ay isang palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Dumating na ang Mesiyas. Kaya naman ang Panginoong Yesus sa pangyayaring ito, binigyan niya ng paalala yung mga magiging matapat sa Kanya. Sabi sa Mateo 10:25, sabi ni Jesus, sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro. Kung akong pinuno ninyo, ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? So dito, pinapaunawa ng Panginoong Yesus kung siya ay sinabihan ng masasakit na salita at sinabihan pang mayroong demonyo sa katawan, hindi may kakaila na sa katapatan natin sa Panginoon, pwede kang pagbintangan ng mga ganitong kalagayan din. Naalala ko po dati, nung ako'y nagpapasimula pa lang sa pananampalataya, meron pong nagsabi sa akin ganyan, hindi ka normal, baka meron kang masamang espiritu sa katawan. So, pwede pala mangyari yon. Kasi nga, ito'y nangyari sa Panginoon. Kaya pwede rin tayong makarinig ng masasakit na mga pananalita. Sa katapatan natin sa Diyos ay pwede mangyari yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Jesus answered them, I do not have a demon, but I honor my Father and you dishonor me. So ang Panginoong Yesus, alam niya yung kanyang tindig, alam niya yung kanyang posisyon. Isa po itong magandang bagay. Ano man ang sabihin sa iyo ng mga tao, mga panlalait, mga pagbibintang at hindi magagandang pananalita, ang pinakamahalaga anong sasabihin ng Diyos sa iyo? Di po ba? Ano bang ginagawa mo? Yun ang mahalaga. Alam mo yung ginagawa mo para kanino. At ang Panginoong Yesus, alam niya na yung ginagawa niya ay ginagawa niya upang bigyan ng parangal ang kanyang Ama. At etong mga kausap niya ay dinidishonor siya, nilalait siya. At sabi pa ng Panginoon, sa verse 50, yet I do not seek my own glory. Ang Panginoong Yesus, dito natin makikita yung kanyang pagpapakumbaba. Na nung siya'y nandito sa lupa, ang intensyon niya ay hindi para magyabang o itaas yung sarili niya, sarili niyang bangko. Sa aklat ng Juan 7:18, makikita natin, ito ang ating Panginoon. Sinasabi niya, ito yung kalagayan niya. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan.
Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. So ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang posisyon, kaya niya ginagawa ang mga bagay-bagay, no, yung himala, ginagawa niya yung pagpapagaling, nagpapakain siya, at sinasabi niya yung mga napakagagandang mga pangungusap, yung salita ng Diyos ay ipinapahayag niya. Ang intensyon niya, hindi para sumikat. No? At sabi ng Panginoong Yesus, kapag ganito ang motibo ng tagapagsalita, maaasahan natin yung sinasabi niya. Totoo. Kaya po ang Panginoong Yesus, dahil ganito ang motibo niya sa pangangaral niya upang bigyan ng kaluwalhatian yung nagsugo sa kanya o ginagawa lang niya yung ipinagagawa sa kanya, then hindi siya magsisinungaling. Sa aklat ng unang Korinto 10:31, ito daw po ang magandang pag-uugali ng mga sumasampalataya sa Diyos. Sabing ganon, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Pansinin niyo po diyan, ano po ang pinakasimpleng bagay na ginagawa natin palagi? Maski bata, ito rin ang kaya niyang gawin. Ano po yun? Di po ba yung kumain at uminom? At sa mga simpleng gawain na yan, na paulit-ulit nating ginagawa, pwede pala tayong maghangad na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At napaparangalan ng Diyos sa simpleng pagkain at pag-inom lamang. At hindi lang yun, kaya nga sinabi dito, sa lahat ng gagawin natin. Kaya nga, napakaganda na itanong natin sa sarili natin, bago tayo gumawa ng anumang bagay o anuman yung ginagawa natin, naparangalan ko ba ang Diyos? Si Jesus po, sa mga ginagawa niya, bagamat nilalait niya, alam niya, ang layunin niya ay bigyan ng kaluwalhatian ang kanyang Ama. At sabi pa niyang ganon, there is one who seeks it, and He is the judge. So, take note, sino ba ang gusto ng karangalan at kaluwalhatian? Ang Diyos. Hinahanap niya yon. Sa lahat po ng mga pangyayari sa buhay natin, tandaan natin, ang hangarin ng Diyos ay maparangalan siya, maitaas siya. Ultimo yung pagbagsak natin sa kasalanan eh. Mayroong pahintulot ang Diyos sa mga pangyayari na yan, sapagkat sa dulo ng mga sitwasyon na yan, makikita natin na ang kaluwalhatian, ang karangalan ay para sa Diyos lamang. Sa ating kaligtasan, sa mga nangyayari sa buhay natin, kung ang pagsisikap natin ay parangalan ng Diyos, makikita mo, magkakaroon ka ng tamang tugon sa mga sitwasyon. At makikita mo na lahat ng bagay, nagkakalakip-lakip, gumagawa para sa ikabubuti. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagaganap para sa kanyang kaluwalhatian. At itong naghahangad ng kaluwalhatian, ang Diyos, siya rin ang hahatol sa atin. Pansinin niyo, sa aklat ng Mangangaral 12:14, ito po yung isang katotohanan. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim, sa Roma 14:10-12, tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon, luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalaning akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Isipin niyo pong maigi yung katotohanan na yan. Lahat ng ginagawa natin,
pagkain, pag-inom. No? Alam niyo po, kung alam natin yung katotohanan na to, magiging maingat tayo sa pagkain natin. Di ba? Baka hanggang ngayon wala ka pang pigil sa pagkain ng bawal. No? Ingatan natin yung katawan natin. Bilang iniligtas ng Panginoon, bilang tumanggap ng biyaya, ng buhay na walang hanggan, sikapin natin na lahat ng gagawin natin ay magbigay ng parangal sa ating Panginoon. Sapagkat mabuti man o masama ang ginagawa natin, may hahatol sa atin. At ang ating Panginoong Yesus ay malinaw niyang sinasabi ito. Kaya naman, sa buhay ng ating Panginoong Yesus, ang nais niya ay parangalan ang kanyang Ama. At siya ay mamuhay ng may pagpapasakop, pagpapakumbaba sa Diyos. Nawa maging ganyan ang ating attitude. Sumunod tayo, magpasakop tayo sa Panginoon. Ang pangalawang bagay na makikita natin patungkol sa ating Panginoong Yesus ay ang kanyang authority. At itong authority niya ay nagmamanifest sa kanyang mga sinasabi in His talk. Sabi niya ganun sa verse 51, "Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." Isipin niyo pong maigi, meron na bang nagtagumpay sa kamatayan? Maliban sa Panginoong Yesus, alam natin, totoo yung resurrection. Noon the third day, ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli. Nasa kasaysayan po yun. Pero maliban sa Panginoong Yesus, may nagtagumpay na ba sa kamatayan? Ito po yung lumang balita. Lahat ng nabubuhay ngayon, mamamatay. Hello? Pero ito po yung magandang balita. Ang sino mang nananatili sa salita ni Jesus, hindi dadanas ng, he will never see death. Ano pong ibig sabihin? Sa aklat ng Juan, kung itutuloy natin yung itong mabuting balita ayon kay Juan sa kabanatang 11, 25 hanggang 26, ito po yung sinabi sa talata. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Marami pong tao takot mamatay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hello? Di ba? Kaya nga, lahat ng paraan ginagawa natin upang pigilan ang kamatayan. Pero hindi ka magtatagumpay. Hindi ko sinasabing mag-suicide tayo. Mali yun. Hindi tama yun. No? Kailangan natin maging pro-life. Hanggat kaya mo mabuhay, hanggat pwede mabuhay, gawin natin yon. Magpalusog tayo ng katawan, magpalakas tayo, pag may sakit, ipagamot natin, bigyan natin ng mga medisina na magpapalakas ng katawan. Importante po yun. Pero, hindi tayo magtatagumpay sa kamatayan. At magandang balita ang sinasabi dito ng Panginoon. Yes, mamatay, pero muling mabubuhay. At ito'y pinatunayan na. Hindi ito kwento lang. Kasi si Jesus, walang makatanggi at walang makapanira sa katotohanan na yon. Na si Jesus, yung pinaglibingan sa kanya, walang laman. Marami ng pag-aaral at maraming gustong baluktutin yung kasaysayan na yon, pero hindi sila nagtagumpay. Because even the enemies of Jesus, nung panahon na yon, hindi nila mapabulaanan,
yung katotohanan na buhay si Jesus. At yung mga disipulo na duwag, takot mamatay, nung una, nagtatago sila. Nung nakita nila ang Panginoong Jesus na buhay, handa silang ibigay yung buhay nila para sa Panginoon. Bakit? Kasi totoo na buhay ang Panginoon. Ang kamatayan hindi may iwasan. Pero may pangako ang Panginoon na maski na mamatay ka, kaya kanyang buhayin. Amen? Di ba napakagandang pangako? Amen? Parang malungkot kayo. Totoo po yan. Walang pag-aagam-agam dyan. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Anong ibig sabihin yan? Sa aklat ng Apokalipsis 26, at pinaliwanag sa 14, ano ba yung ibig sabihin ng hindi na mamamatay? Si Jesus namatay din, di po ba? Ano ba ibig sabihin yan? Sabing ganun sa talatang 6, nitong book ng Revelation, chapter 20, verse 6. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Yung tinutukoy pong unang pagkabuhay, yan po yung pagiging born again. Kasi tayo po bilang mga tao, nung ipanganak po tayo, taglay natin ang pagiging makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kung ikaw ay nananatili sa iyong pagiging makasalanan at hindi ka pa pinapatawad ng Diyos, therefore, you are dead. At yung dead na to, pagiging patay, ay hindi po yung pagtigil ng pagtibok ng puso, kundi separation from God. Kaya po si Adam and Eve pinalayas sa Haldin, na kung saan yung Haldin ay lugar kung saan nandun ang presensya ng Diyos. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay separation from God. At tayo po ngayon bilang nabubuhay, kung wala pa tayong relasyon sa Panginoong Yesus, we are considered to be dead. And yet, ano sabing ganon? Ang sino mang sumampalataya sa Panginoon, sila na tumanggap kung sino si Jesus, sila po'y nasa kalagayan na sila ay ipinanganak ng Diyos, pinanganak sa Espiritu. At yun po yung unang pagkabuhay na muli na tinutukoy dito. At sabing ganon, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ano po yung ikalawang kamatayan? Sa verse 14, ang ikalawang kamatayan ang lawa ng apoy. So yung final judgment, na kung saan itatapon sa dagat-dagatang apoy, si Satanas, itatapon even yung Hades, even yung hell, itatapon dun sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, wala nang mamamatay kasi. Yung lugar na pagtatapunan na yon, yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. At yung nakaranas ng pagkabuhay na muli, wala nang effect sa kanila o hindi na sila dadanas ng ikalawang kamatayan. Kaya po nung binanggit ng Panginoon na hindi ka na mamamatay, ang ibig sabihin po nito, hindi ka na dadanas ng ikalawang kamatayan. Kasi ano yung unang kamatayan? Ito po, kalagayan natin bilang makasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus, nung tayo'y sumampalataya sa Panginoon, yun pong mga kasalanan natin ay nabayaran na. Kung sumampalataya sa Panginoon. Kaya po sabing gano'n ng Panginoon dito, if anyone keeps my word, he will never see death. At dahil sa sinasabing ito ng Panginoon, yung mga kausap niya, ito yung tugon. The Jews said to him, now we know that you have a demon. Hindi nakapagtataka na sabihin nila ito dahil hindi nga sila naniniwala kay Jesus kung sino talaga siya. Kaya nung sinabi ng Panginoon yung katotohanan na to na yung mananatili sa kanyang salita ay hindi makakakita ng kamatayan, sabi niya, may demonyo ka talaga sa katawan. Yun ang sabi nila kay Jesus.
At diniin pa nila, no? Sabi nila, Abraham died as did the prophets. No, yun nga, si Abraham nga maka-Diyos eh. Pinangakuan ng Diyos at yung mga propeta, tagasunod ng Diyos, namatay. Parang sinasabi nila, anong sinasabi mo? No, anong sinasabi mo, Jesus, na pwedeng hindi mamatay? Sa Genesis chapter 25 verses 7 to 8, malinaw, no? Nabuhay si Abraham ng 175 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay. At kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Si Abraham, yes, mahabang taon, nabuhay siya. Gaano katanda? 175. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Sino na po nasa 175 dito? Pero ganun man kahaba yung buhay niya, namatay pa rin siya. No? So tama yung sinasabi nila. No? Si Abraham at yung mga propeta nangamatay eh. Yet you say, sabi ng mga Hudyo kay Jesus, if anyone keeps my word, he will never taste death. Tingnan nyo, ano yung binago ng mga Hudyo sa salita ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? You will never see death. Hindi mo makikita yung kamatayan. Ano sabi ng mga kaaway ni Jesus? You will never taste death. Hindi po ganun ang sinabi ni Jesus. Mawawanasan pa rin yung kamatayan ng lahat. Pero ang tinutukoy ni Jesus, hindi yung kamatayang pisikal, kundi yung kamatayang spiritual. Yung hindi mo na makikita o hindi na ipapataw sa'yo. Pero sabi nito, you will never taste death. Sa aklat ng Hebreo 11:8-10. Tingnan niyo po, si Abraham, ganito yung nangyari sa kanya. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos. So nananatili si Abraham sa salita ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Sabing ganun sa verse 10, bakit naging masunurin si Abraham sa Panginoon? Sabing ganun, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Ano pong inaasahan ni Abraham? Napupuntahan niya? Isang lungsod. Yung lungsod na ang may gawa ay ang Diyos. At nilinaw po yan sa aklat ng Lucas 13:28 at 29. Dito ikinukwento ng Panginoong Hesus yung isang sitwasyon kapag yung paghahari ng Diyos fully nagmaterialize na, no? Yung second coming. Magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng ngipin kapag nakita ninyo sa kaharian ng Diyos. Sino daw makikita sa kaharian ng Diyos? Sina Abraham, Isaac at Jacob. At lahat ng mga propeta. Habang kayo'y ipinagtatabuyan palabas. So may mga tao hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po huwag tayo maniwala na lahat ng tao papunta sa langit. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po yun. Katuroan po yan na galing sa dyablo. At sabi nga dito, magkakaroon ng pagtangis at pangangalit itong mga taong ito na hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga taong pumasok sa kaharian ng Diyos, nandun sila. No, ito po itinukoy si Abraham, Isaac, Jacob, at lahat ng mga propeta. So sa madaling salita, yung sinasabi dito, na yung si Abraham at lahat ng propeta nangamatay, yes, nangamatay sila, pero sila ay iniligtas ng Diyos.
itong mga kausap ni Jesus, hanggang ngayon di pa rin nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi nila kay Jesus, ito yung hamon nila, "Are you greater than our father Abraham who died and the prophets died?" No, talagang buo sa isip nila si Abraham, etong mga propeta, wala na. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga namatay itong mga taong ito sapagkat nagpatuloy ang buhay nila. At makikita nga natin sila sa muling pagbabalik ng Panginoon. Itong katotohanan ito, hindi talaga maunawaan ng mga taong hindi sumasampalataya. Tingnan nyo, sa aklat ng unang Korinto 2:7-8, ang kaunungang sinasabi ko ay kaunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. So yung pagkabuhay na muli, nung una po hindi pa malinaw yan sa mga Hudyo. Pero nung dumating si Jesus, ipinaunawa niya na ang pagkabuhay na muli, ito'y magaganap. At itong pagkabuhay na muling ito po'y katalinuhan ng Diyos, kaunungan ng Diyos, na plinano nung una pa, bago pa ang paglikha, plano na talaga ng Panginoon na ang mga sasampalataya hindi manatili sa kalagayan na hiwalay sa Kanya. Ang kaunungang ito ay hindi naunawaan. Nino? Ng mga namumuno sa mundong ito. So yung mga namumuno, na ang iniisip nila yung buhay lang dito sa lupa, hindi talaga nila maunawaan yung mga katotohanan na to. Kaya nga po, dito ang ating Panginoong Yesus, talagang tumatanggap siya ng mga pagbabatikos at masasakit na pananalita. Dahil yung mga taong kausap ni Jesus, ang iniisip lang yung buhay dito sa lupa. Iniisip lang nila na ang Panginoong Yesus na kausap nila tagalupa. No? Ganun ang tingin nila sa Panginoong Yesus. Pero tandaan natin, sa susunod ng mga bahagi ng mga pananalita ng ating Panginoong Yesus, ipapaunawa niya yung kanyang kalagayan bilang itinaas ng kanyang Ama, yung exaltation of the Messiah. Una po, yung kaluwalhatian. Sabi pong ganun sa verse 53, kung itutuloy natin yung mga pananalita, ito yung tanong ng mga Hudyo na kausap ni Jesus. Who do you make yourself out to be? Sino ka ba talaga? Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing." Sa mga Kawikaan 27:2, "Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi." So, dito makikita natin, kung gusto mong purihin ka, ano sabi sa Kawikaan? Huwag ikaw, huwag manggaling sa iyo yung kapurihan. Hayaan mo na ibang tao ang magsabi nito sa iyo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo, sige, tingnan niyo. Ano masasabi mo? Gwapo ba? Si Nicole, yung katapat ang tinitingnan. Gwapo ba? Ang sinasabi po dito sa Proverbs, kung yung kapurihan mo ang pag-uusapan, huwag ikaw, hayaan mong sila ang magsabi sa'yo. So si Jesus, ganun din, hindi ako nagyayabang. Lahat ng sinasabi ko, hindi galing sa sarili ko. Kasi sabing ganun sa aklat ng Pilipos 2:3, "Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili." So si Jesus, malinaw dito, hindi siya nagyayabang. Kasi ang tingin ng mga Hudyo na kausap ni Jesus, ang yabang mo naman. Itinataas mo yung bangko mo. No, ganun ang tingin nila kay Jesus Pero sabi ni Jesus, hindi. Gusto kong bigyan ng kaluwalhatian.
ng karangalan yung nagsugo sa akin. Hindi ko itinataas yung sarili ko. If I glorify myself, my glory is nothing. No, yun ang sinabi ni Jesus eh. Kung pinagmamalaki ko ang sarili ko, hindi ka tanggap-tanggap yun. Walang kwenta yun. Eto, nilinaw na ng Panginoon. It is my Father who glorifies me, of whom you say He is our God. So itong mga Hudyong kausap ni Jesus, kinikilala nila si Yahweh, ang Diyos, na kanilang Diyos. At sinasabi naman ni Jesus dito, yung nagbibigay ng kapurihan sa akin, yung kinikilala niyong Diyos. Sa aklat ng Hebreo 5:5, ito po yung katotohanan. Ganoon din naman, hindi si Kristo ang nagpaparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi sino? Ang Diyos. Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang anak ko. No, ang Diyos mismo ay nagsabi na si Jesus ang bugtong na anak niya. Sa Pilipos 2:9-11, dito po, paano pararangalan ng Diyos si Jesus? Tingnan niyo po. Kaya naman siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ginawa ng pangalang higit na mataas kaysa lahat ng pangalan, upang bawat tuhod ay lumuhod, ang mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat bibig na si Jesucristo ay Panginoon. At kapag ginawa yan ng sino mang nilalang, kinilala si Jesus na siyang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So napaparangalan, nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos the moment we acknowledge that Jesus, hindi lang siya tao. Hindi lang siya Savior natin, kundi Panginoon. The moment we recognize Jesus as who is, He is Lord. Kasi yung iba po ang tingin kay Jesus, tama naman, tagapagligtas. Pero hanggang doon na lang. Ayaw magpasakop kay Jesus. Ayaw sumunod kay Jesus. Ayaw nilang ipagkatiwala yung buhay nila kay Jesus. Ang tingin nila kay Jesus, may limitasyon. Ang tingin nila kay Jesus, malayo. Tandaan po natin, kailangan nating kilalanin kung sino talaga si Jesus. Siya ang Panginoon. Siya ang may likha. Kaya tayo nananatili ngayon. Kaya nagaganap ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Ito'y ayon sa kanyang salita. Sapagkat siya ang Panginoon. Mga kapatid, kung ipinapantay lang natin si Jesus kay Buddha, no, Gautama Buddha, dun sa mga propeta na si Muhammad, pinapantay natin si Jesus, tandaan niyo po, that is a blasphemy. Hindi ka tanggap-tanggap yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat malinaw dito, lahat ng may bibig, dapat nilang sabihin na siya ang Panginoon. Lahat ng may tuhod, of course, this is figurative. Pero lahat dapat sumamba sa Kanya. At kung hanggang ngayon, hindi ka pa sumasamba sa Kanya, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi mo napaparangalan ang Diyos. May ibang mga tao, gustong lumapit sa Diyos pero ayaw kay Jesus. Hindi po kayo makakalapit sa Diyos na totoo kung hindi ka lalapit kay Jesus. Malinaw ang sabi niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Malinaw yun. Walang makalalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko.
Kaya nga po kung gusto mong kilalanin ang Diyos, gusto mong maniwahan kung nasan ang Diyos ngayon, kailangan natin na lumapit kay Jesus. Kasi mismo ang Diyos nagbigay ng parangal sa kanyang anak. At ito ang hindi ginagawa ng mga Hudyo. Yes, naniniwala sila sa Diyos. Hindi naman nila pinalitan ng Diyos eh. Kaya lang ayaw nila lumapit kay Jesus. Ganito po yung sitwasyon nila. Pero ano sinasabi ni Jesus? Ako na nagsasalita sa inyo, pinarangalan ng tinatawag niyong Diyos. Kaya dapat parangalan din natin si Jesus kung sino siya. Ba't hindi nila pinaparangalan si Jesus? Sabi sa verse 55, but you have not known Him. Pero ano sabi ni Jesus? I know Him. Sino nakakakilala sa totoong Diyos? Si Jesus lang. Tapos ayaw pa nila maniwala kay Jesus. Minsan po, yung kinalakihan nating kultura, relihiyon, marami tayong paniniwala. May mga pamahiin pa nga tayo eh. No, pag may dumaan na pusang itim, kinakabahan ka na. No, pag naglilipat kami, nabasag na salamin, ako. Kaya nga po minsan, pag may namatay, huwag ka maliligo. No? Maski na nililibag ka na. Teka lang, kanino galing yun? Sino nag-utos nun? Mga kapatid, hanggang ngayon, hindi tayo naniniwala kay Jesus eh. Mas naniniwala ka pa sa sinabi ng lolo mo at ng lola mo. Anong sinabi ni Jesus? Ganito yung mga Hudyo. Nagpapakilala na ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Jesus and yet tinataboy nila si Jesus. Yung pagtaboy nila kay Jesus, ito'y nagiging daan upang hindi nila makilala yung totoong Diyos. Dahil ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay si Jesus lang. So kung hindi ka lalapit kay Jesus, yes, may relihiyon ka. Meron kang tradisyon. Pwede nga, yung pinag-awalan natin last time, meron kang ancestry. Meron kang heredity na tama. And yet, kung hindi tayo lalapit kay Jesus, katulad tayo ng mga Hudyong ito. Pero sabi ni Jesus sa kanila, ito po, yung kausap niyang mga Hudyo, sabi niya, if I were to say that I do not know Him, I would be a liar, like you. So kung si Jesus tatahimik lang patungkol sa katotohanan na alam niya, o yung katotohanan na pinasasabi sa kanya, kung tatahimik lang si Jesus, then, ano sabi ni Jesus? I would be a liar like you. Mga kapatid, yung pananahimik natin sa pananampalataya natin, ito po'y pagtatagumpay ng kasinungalingan at kasamaan sa paligid. May isang quotation po, sabing ganun, ang mundo natin ay mapanganib. Bakit? Kasi nga, yung nakakaalam ng katotohanan, nananahimik. Kaya thank God, sa henerasyon natin, we have Charlie Kirk, talagang grabe yung paghahayag niya ng katotohanan and ano nangyari sa kanya, he was assassinated. Kasi marami mga tao ayaw makinig tungkol kay Jesus. At sa panahon po natin ngayon, marami ng mga nagpapahayag ng katotohanan, pinahintulot ng Lord na kunin sila. John MacArthur, R.C. Sproul, mga kinuha na ng Lord eh. Nung nabalitaan ko po yun, sabi ko, Lord, bakit ganon? Yung mga prominente na mga nagtuturo ng katotohanan. Ang ganda ng mga pangangaral nila eh. Ba't kinukuha niya? Ba't kinukuha ng Lord? Alam niyo po, ang naisip ko, kailangan na natin kumilos lahat. Hindi na nakasalalay sa personalidad ang pagpapalaganap ng Word of God. Kailangan lahat tayo
magsalita na. Kailangan tayo na nakakaalam ng katotohanan, ipaalam na natin sa mga tao. Tindigan na natin kung anong itinuo ng ating Panginoong Yesus. Because every time na mananahimik tayo, sinasala natin yung mga katotohanan patungkol sa Diyos. You would be a liar. Sabi ni Jesus, I would not be a liar like you. Kasi pwedeng itong mga Hudyong ito, alam naman nila yung katotohanan, kaya lang, ayaw nilang ipaalam. Bakit? Kasi may personal na interest. Tumatanggap sa DPWH. Hindi, biro lang. Yung iba kasi ginagawang kapakinabangan ang relihiyon eh. Alam niyo po, marami na ngayon, no? Even may mga pari po, nung kausap ko minsan, no? Sabi niya, naniniwala naman talaga siya na si Jesus lang ang daan. Naniniwala siya. Kaya lang, dahil sa tradisyon nila, pag iba ipinangaral niya, tanggal siya sa trabaho niya. But I admire yung marami pong mga mananampalataya ngayon na naninindigan sa katotohanan. Kasi kailangan na po yan. Kung hindi tayo maninindigan sa katotohanan, we would be a liar like those people. At si Jesus, sabi niya gano'n, I would not be a liar like you. Bakit? Sino ba ang sinungaling? Sabi gano'n sa John 8:44-45, ito yung sinabi ng Panginoon sa mga kausap niyang Hudyo. Kayo ay mula sa inyong amang dyablo at ang hangarin ninyo ay gawin ang mga gusto ng ama ninyo. Hindi naninindigan sa katotohanan. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Pero dahil nagsasabi ako ng katotohanan, hindi kayo naniniwala sa akin. Jesus was persecuted, crucified, and died dahil nagsabi siya ng katotohanan. Pero yung pangyayari na yon ay nagbigay ng karangalan sa ating Panginoong Yesus. At dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, lahat tayo ng mga makasalanan, meron tayong pag-asa sa kaligtasan. Amen. At ang church ni Jesus, tandaan nyo, nag-flourish ang church ni Jesus because of the blood of the martyrs. Ang Kristiyanong pananampalataya, kaya po lumaganap yan na panatili dahil may nangamatay. Tapos ngayon sa pananampalataya mo, sweldo mo lang, hindi mo maibigay ng may katapatan. Mapapahiya ka lang sa sasabihin ng kapitbahay mo, hindi ka na umaattend. Hindi ka lang nakamayan dito sa simbahan, ayaw mo nang sumamba. Napagsabihan ka lang dito sa church, ayaw mo nang lumapit sa Panginoon. Anong tingin nyo sa ginawa ng Panginoong Yesus? Maliit na bagay ba yun? Kung naniniwala kang namatay si Jesus para mapatawad ka sa kasalanan at kinikilala mo siyang Panginoon, tatalikod ka ba sa Kanya? Hello? Huwag nating maliitin yung ginawa ng Panginoong Yesus. Tunay po ang kaligtasan na meron tayo. Hindi po nagkamali ang Diyos sa mga bagay na yan. Kaya naman dahil katotohanan yan, dapat tayo magsalita. Kung naniniwala kang papasok ka sa langit, dapat tayo maging maingay sapagkat yung mga hindi kikilala sa Panginoon, paparusahan sila for all eternity. Gawin mo lahat ng paraan. May kausap nga akong nanay noong kamakailan, sabi niya, yung anak ko, hindi ko alam bakit walang interest umattend ng church Pinipilit ko palagi Alam niyo, sa apayo ko dun sa nanay, habang nasa ilalim siya ng pudel mo, gawin mo lahat ng paraan upang akayin siya.
sa Panginoon. Dahil walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Tandaan mo kapatid, nasa labanan tayo. Hindi pwedeng ang isang sundalo nasa gera, pag nalaglag yung baril, ay ayoko na, hindi na ako dadampot niya, nahulog na eh, madumi na yan. Pwede ba yun? Nasa gera ka? Pwede bang nasa gera ka, yung kaaway mo, papatayin ka? Dayakapin mo pa. Sige na, it's better to give. Hindi po eh. Pag nasa gera ka, lalaban ka. Amen? Hindi yung pagka bumagsak ka, natalisod ka, hindi ka natatayo. Pag tumayo ka, magpalakas ka, lumaban ka ulit. Gera to eh. Ephesians chapter 6, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. May gera, kapatid. Si Jesus kaya pinatay kasi may kaaway. Pero yung kamatayan niya ang nagligtas sa atin. At ngayon kung hindi ka convenient sa pagsamba sa Panginoon, sa pananampalataya mo, kailangan mo iwan yung mga bisyo mo. Hindi mo maiwan. Hanggang ngayon, hindi ka nagpipigil sa sarili mo na ginagawa mo yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod kay Lord. Hanggang ngayon, hindi ka nagbibigay ng panahon para magpalakas at lumago. Ang dami ng sinungaling sa paligid natin, hindi mo masagot ng tama. Hindi mo maipaliwanag yung pinananampalatayanan mo. Hanggang ngayon, tamad ka pa rin magbasa, makinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nasa delikadong panahon na po tayo ngayon. Kung hindi tayo maninindigan, sinong tatayo? Sinong lalaban para sa katotohanan? But I know, kung pahintulot man ng Diyos yung kamatayan ng isang naglilingkod sa Kanya, it is for a purpose. The death of the martyrs has been the seed of the church. Amen? Kaya nga po yung buhay natin, kung kakailanganin niya na ibigay sa Panginoon, so be it. Amen? Parang ayaw nyo. Yan po ang pinakamasarap na buhay. Yung nabuhay ka para sa lumikha sa'yo. Nagligtas sa'yo. Amen? Sabi pa ni Jesus, but I know Him and I keep His word. Yan talaga eh. Yan talaga ang buhay natin eh. Fight the good fight of your faith. I have kept the faith, sabi ni Apostle Paul. The glory of Jesus. Now, the greatness in His existence, dito na ipinaalam ng Panginoong Yesus kung sino ba talaga siya. Sabi ng mga kausap ni Jesus, your father Abraham rejoiced that he would see my day. No? Sabi ni Jesus sa mga kausap niya, yung tatay niyong si Abraham, natanaw niya eh, yung tungkol kay Jesus. Ito po yon. He saw it and was glad. Sa aklat ng Genesis chapter 22, verse 2. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Kausap dito ni Yahweh si Abraham. Umakyat kayo sa bundok, ialay mo siya sa akin bilang handog na susunugin. So si Abraham po, dahil nananampalataya sa Diyos, sumunod siya. Dala niya, bit-bit niya yung anak niya, si Isaac. Sa verse 7, ito po yung nangyari. Sinabi ni Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasan po ang tupa na ihahandog? Si Abraham po, inutusan siya na ang ihahandog, sino? Si Isaac. At sinama niya, pinagbitbit niya pa nung kahoy ni Abraham yung anak niya. At nagtanong yung anak. Pero at the back of the mind ni Abraham, ito po, sumagot si Abraham, sabi sa verse 8, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin
ng tupang ihahandog. Alam ko po, alam niyo yung kwento, no? Hindi naman pinahintulot ng Diyos na mapatay niya yung anak niya. But God provided yung lamb na iaalay. Pero yung lamb na tinutukoy dito, si John the Baptist po ang nagbanggit ng ganito. Sa Juan 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus. Tignan nyo, ano sabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus? Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. So, sino yung tupa na hinahandog? Na ihahandog na sinabi ni Abraham? Na pinatunayan ni John the Baptist? Jesus. So, si Abraham, nakita niya yung mangyayari kay Jesus. At sabi ni Jesus dito, he saw it and was glad. So, si Abraham, alam niya may gagawin ng Diyos na pagtubos sa kasalanan. May ibibigay ang Diyos na tutubos sa kasalanan. Nung nakita ni Abraham yon, he was glad. So, nakita na ni Abraham yun eh. Kaya nga, nung kausap ni Jesus itong mga taong ito, pinapaalam niya yung mga bagay na to. Pero ano sabi ng mga Hudyo? So the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" No, yun ang tanong nila kasi si Jesus, most probably at this point of time, wala pang 50. No, most probably nasa early 30s lang ang Panginoong Yesus eh. Kaya nga nung kausap nila si Jesus, sabi, wala ka pang 50-year-old? Sinasabi mo na nakita mo na si Abraham? Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So dito, binanggit na ng Panginoon yung kanyang pagkakakilanlan bilang I am. Anong ibig sabihin ng I am? Sa aklat ng Juan 1, no, sa chapter 1, ito yung tema ni Apostle John. Noong simula pa lamang ay nauuna ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin tulad ng sakaisa-isang anak na nagmula sa Ama. So, ang tema ni Apostle John, ipakilala si Jesus as God. Sa Apokalipsis 1:8, again, si Apostle John ang nagkaroon ng privilege para isulat ito. Tignan niyo po. Si Jesus ang nagsasalita dito. Ano sabi ni Jesus? Ako, yung pong ako dyan, I am. Ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Pansinin niyo po, yung pangalang I am, ang ibig sabihin niyan, siya ay nabubuhay ngayon, nung nakaraan, at sa darating. Past, present, future. Yun si Jesus. Kaya nga dito, nung nagpakilala si Jesus na I am, ibig sabihin ni Jesus, hindi nagsimula ang buhay niya nung ipinanganak siya, kundi buhay na siya sa simula pa lamang. I am. At yan pong claim ni Jesus na I am, yan po'y pag-aangkin ng kalagayan niya bilang Diyos. At dito po sa aklat ni Juan, maraming pagkakataon na ginamit niya yung titulo na yan. Sa John chapter 6 verse 35, ano sabi? I am the bread of life. Ikalawa sa John 8:12, I am the light of the world. Pangatlo sa John chapter 10 verse 9, I am the door. Sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. At ikalima, John 11 verse 25, ano sabi ni Jesus? I am the resurrection and the life. At sa John 14:6, ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. At ikapito, John 15 verse 1, ano sabi ni Jesus? I am the true
vine. So, hindi po itinago ng Panginoon kung sino talaga siya. Bagkus diretso niyang sinabi, I am. Na ang ibig sabihin, siya ay Diyos. Na nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya nga po, kung hanggang ngayon nagdududa ka kay Jesus bilang Diyos, wala ka sa tamang posisyon. Even Jesus knows that. At yung mga kausap ni Jesus, alam nila yung sinasabi ni Jesus. Kiniklaim ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya naman ano sabi ng mga kausap niya? Anong ginawa? Sabi sa verse 59, so they pick up stones to throw at him. But Jesus hid himself and went out of the temple. So, itong pangyayaring ito ay naganap sa templo mismo. Ito po'y piyesta, no? Piyesta ng pag-alaala nila sa pagtira nila sa mga tolda. At dito po sa senaryo na to, habang nagtuturo ang Panginoon, dinibati siya. At sa mga debate na yon, pinaalam ng Panginoon kung sino siya. I am. At nung mga pagkakataong iyon, anong ginawa ng mga nakikinig sa kanya? Dumampot ng bato upang batuhin siya. Bakit? Kasi sa Leviticus o Levitico 24:16, ganito po ang sinabi. Ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin. At babatuhin siya ng buong kapulungan. Maging dayuhan man o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang pangalan. So si Jesus, kiniklaim niya yung pangalan ng Panginoon, pangalan ni Yahweh. Alam niyo po ba, kung hindi totoong Diyos si Jesus, paglapastangan yun sa pangalan ni Yahweh. Pero alam naman natin, si Jesus o ang ating Panginoong Jesus, siya'y talagang Diyos. At kaya nga po, idinidiin ko sa inyo na nung sinabi ni Jesus na I am, yung mga kausap niyang Hudyo, alam nila, kine-claim ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya yung mga nagsasabi na maski kailan walang sinabi si Jesus na Diyos siya, hindi po totoo yun. Kasi mismong dito, sinabi na ni Jesus yun eh. At yung mga kausap ni Jesus, alam nila, sinasabi ni Jesus na Diyos siya. Kaya nga po, anong gagawin nila? Dumampot ng bato. Alam nila, sinasabi ni Jesus. Kine-claim ni Jesus, He is God. He is greater than Abraham because He is God. Amen? So kaya nga po, in summary, tandaan po natin, merong humiliation na ginawa kay Jesus, pero ipinakita ng Panginoon yung kanyang humility. Pero meron siyang authority. No? His walk, ano sabi sa kanya? Samaritano ka. No, hindi ka matapat sa Diyos. Pero si Jesus, lumakad siya to glorify the Father. Yan lang ang nais gawin ng Panginoon. Gusto niyang bigyan ng kaluwalhatian yung kanyang Ama. His talk. Ano sabi ng mga kaaway niya? You have a demon. Pero tandaan natin, si Jesus, sabi niya, yung mananatili sa salita ko, hindi na makakakita ng kamatayan. Kasi nga, He can give life to believers. Totoo yun. Gusto mo ba mabuhay at hindi na mamatay? Manatili ka sa salita ng Panginoon. Manampalataya ka. After humiliation, there was a talk about exaltation. Yung exaltation and existence ng Panginoon, pinag-usapan dito. Sabi ni Jesus, yung kaluwalhatian niya ay galing sa Ama. As the Son of God. Malinaw yun. No?
And then yung kanyang greatness done. Abraham, kasi si Abraham po, talagang sa mata ng mga Hudyo, hangang-hanga sila kay Abraham eh. Maka-Diyos. Pero nasabi ni Jesus, He is greater than Abraham. Bakit? Kasi nga si Jesus, He claimed, I am. Ibig sabihin, God. I am God. Amen? Kaya nga po mula sa mga katotohanan ito as an application, minumungkahi ko po sa bawat isa. In view of charge of humiliation, let us imitate the life of Jesus that shows humility in spite of humiliation. Si Jesus nga nilait eh. Sinabihan ng masasakit. Pinagbintangan. Pero nanatili siyang nagpapakumbaba. Bagamat alam niya yung authority na meron siya. Pangalawa, let us have an assurance to eternal life as God enables us to remain in the Word. Alam niyo po ba yung kakayanan natin na manatili sa salita ng Diyos? Yan po ay palatandaan na ikaw ay nasa Panginoon na ngayon. Amen? Kaya nga po, kung ikaw ay nakakapagpatuloy sa salita ng Diyos, hinahanap-hanap mo yung mga katotohanan sa salita ng Diyos, bagamat sumasablay ka, no? Ako po, nagkakamali pa rin ako eh. Hindi naman ako perfect eh. Pero ayokong manatili sa kasalanan. Gusto kong sumunod sa Panginoon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. No, hindi natin maabot yung perfect righteousness. Pero you hunger and thirst. Gusto ko yun. Gusto kong maging righteous. Gusto kong sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, habang nagpapatuloy yung kauhawan sa pagsunod sa Panginoon, it means inililigtas ka ng Panginoon. But the moment na wala na sa iyo yung pagnanais na sumunod sa Panginoon, magtaka ka na. Ayaw mo nang lumakad sa pamantayan at panuntunan ng Panginoon, magtaka ka na. Kasi ang tunay na mananampalataya, binibigyan ng kakayanan ng Panginoon, yung pagnanais ng Panginoon na manatili sa kanyang salita. Bakit? Kasi ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Yung eternal life, hindi po nagsimula yan pag namatay ka na. Ang eternal life po nagpapasimula the moment you recognize Jesus as your Lord. Meron ka ng eternal life. Amen? Kaya nga the moment na mawala tayo sa mundong ito, alam mo kung saan ka pupunta eh. Amen? Kaya nga po mga kapatid, let us have that assurance of eternal life. Kasi sinabi yun ni Jesus. Amen? Hindi tayo perfect, pero nararamdaman mo yun. Alam mo yun. Gusto mong sumunod sa Panginoon maski ano mangyari. Amen? Sumasablay ka, yes. Nadadapa ka, yes. Pero bumabangon ka. Hindi ka nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen? Itinatama mo yung sarili mo sa tulong at biyaya ng Diyos. Alam mo, makakaahon ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Dahil tinubos na tayo dyan. Time will come, yung presensya ng kasalanan mawawala na. Amen? Labanan! Now, the claim of exaltation, ito yung mungkahi ko, let us recognize Jesus Christ as God and man at the same time. He is the second person of Trinity. At dito po sa pananalita ni Jesus, I am, ipinapakita that Jesus is eternal. Walang simula at walang wakas. Kaya nga po, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Dahil eternal siya. Yun po yung pangalang I am. He is the Son of God. Isa lang ang Diyos. Pero meron itong tatlong persona. At dito, yung ikalawang persona, nagpapakilala.
Let us recognize Him as God. Huwag natin siyang ipantay sa mga kung sino-sino mga propetang nagkalat dito. Yung iba po, propita. No, prophet lang ang hinahanap nun. Pero si Jesus, He is the real one. Hindi lang, He is more than a prophet because He is Messiah, He is Christ, He is Lord, our Savior. Amen? At yung tagapagligtas natin, hindi lang tao, kundi siya ay Diyos. Yes, naging tao, pero siya ay Diyos. Amen? Kung ang tagapagligtas natin, tao lang, then delikado ka. Hello? Pero ang tagapagligtas natin, Diyos. But at the same time, hindi lang siya Diyos, kundi tao din, kaya naintindihan niya tayo. Amen? Naintindihan niya tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, naintindihan tayo ni Lord. Kaya magpatuloy ka sa pananampalataya. Amen? Let us give the appropriate worship to Jesus as our Lord and Savior. Ito na po yung pinakatamang tugon eh. Worship Him. Surrender everything to Him. Amen. Hindi natin kayang gantihan yung ginawa ni Jesus. Wala sa kalingkingan. And even our good works, hindi pwedeng pang-alis yan ng kasalanan. Hindi makapag-aalis ng kasalanan yung mabubuti nating gawa. Pero yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yan ang nag-alis, naglinis sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga anong tamang response? Worship. Kaya nga po as a challenge, share how do you respond in criticism when they are wrong. Paano kung tama? Pag kinikriticize ka, tama. How do you respond? Magandang pag-usapan po yan. Isa pang pag-usapan natin sa mga groupings natin, share your assurance to eternal life in view of your faithfulness to God's Word. Makikita mo nadidevelop yung katapatan sa Panginoon. Dahil inililigtas kayo. Merong pagbabago sa buhay natin. Dahil totoo yung kaligtasan. Dahil buhay ang Diyos. Nagtatagumpay tayo sa mga kahinaan natin, sa mga pagkukulang natin, na hindi ka lugod-lugod kay Lord. Nagtatagumpay tayo sa mga bagay na yan. Dahil binabago tayo ng Panginoon. Amen? Yung pagbabago, hindi sa pamamagitan ng lakas natin, kundi yung pagbabago na nararanasan natin habang nagpapasakop tayo sa Kanya. Amen? Pagkatiwalaan mo siya. Kung ano yung pinangako niya, asahan mo yun. Totoo yun. Mapanghahawakan yun. That is faith. Now, yung claim of exaltation, share how does it affect your priorities in life knowing that Jesus is God. Iba po yun pag tingin mo kay Jesus, Diyos, paano naapektuhan yung mga prioridad mo? Kaya nga po yung sumunod ko ditong pag-usapan natin, share how do you give your honor to our Lord through your talent, time, and treasure. Kasi kung totoong Diyos yung tagapagligtas natin, paano ka mamumuhay ngayon? Kung kasama mo ang Diyos, paano ka mamumuhay? Kung nakikita ka ng Diyos, kung ang Diyos tinubos ka sa kasalanan, paano ka mamumuhay ngayon? At paano mo pahahalagahan itong church na minahal ni Jesus? Itong church na babalikan ni Jesus. I mean sa church, yung community of believers. Hindi yung simbahan. Hindi man patusok yung simbahan natin. Kasi hindi naman yun ang talagang usapin. Ang usapin, the community of believers. Babalikan to ng Panginoon. How does it affect your priorities? Alam mong may ginagawa ang Diyos. Kumikilos siya. Mga kapatid,
malinaw. There is the claim of the Messiah. When He says, I am, sinabi rin ni Jesus, I am God. Kaya nga po, let us give yung tamang worship para sa Kanya. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Ito pong awit na to ay nagpapahayag kung sino ang Diyos. Kung sino ang ating Panginoon. Now as we sing this song from our hearts, let us give yung tamang worship para sa Kanya. Come on, church. Let us just worship the Lord. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe.
Panginoon, karapat dapat lang na ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Because you are holy forever. Panginoon, patawad kung hindi namin ibinibigay yung respeto na nararapat sa iyo bilang Diyos. Bilang aming Panginoon. Salamat po. Salamat sa kaligtasan. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad sa pamamagitan mo, Panginoong Yesus. Mas nakikilala namin ngayon ang iyong Ama. Salamat. Salamat sa kaligtasan upang kami ay makalapit sa Ama. Ginampanan mo ang pagtubos sa kasalanan. Tulungan mo po kaming manatili sa iyong mga salita, na kami lumakad ayon sa iyong pamantayan, ayon sa iyong kalooban. Salamat dahil batid namin na hindi mo kami iniwan na ulila, bagkus sinugo ang banal na Espiritu upang siya ang maging malapit na presensya mo sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo. Salamat dahil sa banal na Espiritu naranasan namin ang kapanganakang muli at kami ay nagkaroon ng isang pagkabuhay na muli. At dahil sa pagkabuhay na muli na ito, ang ikalawang kamatayan na pagtapon sa dagat-dagatang apoy ay hindi na namin mararanasan. Panginoon, anong sarap ang maunawaan ang mga katotohanan na ito, na bagamat ang pisikal na kamatayan ay mararanasan namin, kami ay muli mong bubuhayin at makikita namin ang mukhaan sila Abraham, Isaac, Moises, David, maging sila Apostol Pablo. At higit sa lahat, ikaw, Panginoong Yesus. Lord, nag-aantay po kami sa iyo. Alam namin, babalik ka. Ngunit habang nag-aantay kami, tulungan mo kaming mamuhay, mabuhay para sa iyo. Wala pong pinakamatamis at pinakamagandang uri ng buhay, kundi yung buhay namin ay nagiging kagamit-gamit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Salamat sa mga pagkakataon na pwede ka naming bigyan ng kaluwalhatian at karangalan sa aming talent, treasures, and even yung time na nilalagi namin sa mundong ito. Salamat. Alam namin na gagawin namin yung mga bagay na yun hindi para maligtas. Iaalay namin kung anumang meron kami hindi para maligtas, kundi dahil iniligtas mo kami. Batid namin na binabago mo ang aming prioridad. Binabago mo ang aming mga mithiin, pangarap at adhikain. At ito ay
isinusunod mo para sa iyong kaharian. Na alam namin na ang kaharian mo ay mananatili magpakailanman. At salamat sa kapanganakang muli. Dahil sa pamamagitan nito, makakapasok kami. Nakapasok kami sa iyong kaharian. Lord, thank you for eternal life. Salamat po. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na ito, nais ko po kayong itiwala sa Panginoon. Nawa tanggapin niyo yung pagpapala ng ating Panginoon. At bilang gesture ng pananampalataya, pwede po kayo magtaas ng kamay. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Siya na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya na may likha ng langit at lupa at lahat ng narito. Siya na pinanggalingan ng buhay. At itong buhay na to ay napapanatili niya at ibinibigay niya sa mga sumampalataya sa Kanya. Mga kapatid, patuloy na taglayin niyo ang buhay na ito na binigay sa atin. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord, nawa mas magpakilala pa siya sa bawat isa sa atin. Through the fellowship of His Spirit, and this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Say Amen. Thank you, Lord. A round of applause para sa Panginoon. Amen. At bilang Church ni Jesus Christ, ano po ang mission natin? Ang Gospel Coalition Church? Our mission is To glorify God by proclaiming the gospel hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Hanggang bumalik si Jesus, gagawin natin yan. Dapat maingay tayo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, dapat maingay ka. Anong pag-iingay natin? Sharing Christ, changing lives. Anong ipag-iingay natin? Sharing Christ, changing lives. A blessed day to each and every one. Again, a round of applause po sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.